Confirmed na ba talaga ang 3,000 buwanang dagdag sa SSS pensyon simula Enero 2026 o may isang mahalagang detalye na tahimik na itinatago? Sa video na ito, malalaman mo kung sino lang ang posibleng makakatanggap, sino ang maaaring hindi kasama at ang isang kritikal na kondisyon na pwedeng magbago ng lahat. Kaya panoorin hanggang dulo dahil ang huling bahagi ang pinakamahalaga para sa iyong pensyon. At kung ikaw ay isang SSS pensioner o may mahal sa buhay na umaasa sa pensyon, mag-subscribe ka na ngayon. Ang channel na ito ay para sa atin kung saan araw-araw kong ibinabahagi ang latest SSS pension payment updates, mga posibleng dagdag at ang tunay na pension crisis sa Pilipinas para hindi ka na mahuli sa mga darating na pagbabago. Magandang araw sa inyong lahat. May napakagandang balita ako para sa lahat ng ating mga SSS pensioners dyan. Alam nyo ba na simula ngayong Enero 2026, may dagdag na tatanggapin ang mga qualified na SSS pensioners na umaabot hanggang PH 3,000 bawat buwan? Oo, hindi kayo nagkakamali ng dinig. PH 3,000 ang potensyal na dagdag sa inyong buwanang pensyon. Pero bago tayo mag-celebrate, mahalaga na maintindihan natin kung sino talaga ang makikinabang dito. Paano kinakalkula ang increase na ito at ano ang mga requirements para makatanggap ng ganitong halaga? Una sa lahat, kailangan nating linawin na hindi lahat ng SSS pensioners ay makakatanggap ng eksakto na PH 3,000 na dagdag. Ang halagang ito ay depende sa dami ng inyong nahulog na kontribusyon noon pa man at kung gaano kalaki ang inyong current pension. Pero, ang magandang balita dito ay merong systematic na paraan kung paano kinakalkula ang increase na ito at maraming pensioners ang tunay na makikinabang ng malaki sa programang ito. Ang SS ay palaging nag-a-adjust ng kanilang pension benefits para matiyak na ang ating mga retires ay may sapat na suporta sa kanilang pamumuhay, lalo na sa panahon ngayon kung saan tumataas ang presyo ng mga bilihin at pangangailangan sa araw-araw. Ang increase na ito ay bahagi ng patuloy na pagpapabuti ng SSS sa kanilang serbisyo para sa mga miyembro. Tandaan natin na ang Social Security System ay isang mahalagang institusyon na tumutulong sa mga Pilipino na magkaroon ng financial security lalo na sa kanilang retirement years. Ang bawat piso na nahuhulog natin bilang kontribusyon ay nag-aambag sa isang malaking fund na magsisilbi sa atin balang araw. Kaya naman ang increase na ito ay hindi lamang basta bigay, kundi ito ay resulta ng maayos na pamamahala ng ating mga kontribusyon at ang commitment ng SS na bigyan ng dignified life ang mga retires. Ngayon, pag-usapan natin kung sino nga ba talaga ang makikinabang sa 3,000 increase na ito. Ang unang grupo na makikinabang ay ang mga pensioners na tumatanggap ng retirement pension mula sa SSS. Ito ay ang mga miyembro na nag-retire na at regularly na tumatanggap ng kanilang monthly pension based sa kanilang years of contribution at average monthly salary credit. Ang computation ng increase ay base sa isang formula na isinasaalang-alang ang current pension amount ninyo. Kaya kung mas mataas ang inyong current pension, mas mataas din ang potential increase na inyong matatanggap. Ang formula na ginagamit ng SSS para sa pension increase ay medyo technical, pero subukan nating ipaliwanag ng simple. Ang increase ay calculated as a percentage ng inyong current pension. Halimbawa, kung tumatanggap kayo ng 10,000 buwan ng pension, ang increase na inyong matatanggap ay mas mataas kumpara sa isang pensioner na tumatanggap lamang ng PH 5,000. Pero huwag mag-alala dahil kahit na may variation sa dami ng increase, ang layin pa rin ay tulungan lahat ng pensioners na makakuha ng dagdag na financial support. Ang 3,000 na binanggit sa headline ay ang maximum possible increase na pwedeng matanggap ng mga pensioners na may mataas na contributions at pension amounts. Mahalaga ring malaman na kasama sa makikinabang sa increase na ito ay ang mga survivors pensioners. Ano nga ba ang survivors pension? Ito ay ang pension na natatanggap ng mga legal dependents ng deceased SSS member. Kabilang dito ang asawa at mga anak na qualified pa ring makatanggap ng benefits. Kung ikaw ay isang widow, widower, or orphan na tumatanggap ng survivor's pension mula sa SSS, ikaw din ay makikinabang sa adjustment na ito. Ang computation ay similar din sa retirement pension kung saan ang increase ay base sa current amount na inyong natatanggap.
Ang disability pensioners naman ay isa pang grupo na makikinabang dito. Ang mga members na naging permanently disabled at tumatanggap ng disability pension mula sa SSS ay entitled din sa pension increase. Ang disability pension ay binibigay sa mga members na nawalan ng kakayahan na magtrabaho dahil sa physical or mental condition na permanent na. Para sa mga nasa ganitong sitwasyon, ang additional income na ito ay malaking tulong dahil limited ang kanilang options para kumita ng dagdag na kita. Pero may specific requirements ba para makatanggap ng increase? Ito ang tanong na siguro nasa isip ninyo ngayon. Una, dapat kayo ay currently receiving pension from SSS as of December 2025. Ibig sabihin dapat active pa rin ang inyong pension at regular na tumatanggap kayo ng inyong monthly benefits. Pangalawa, dapat complete ang inyong records sa SSS at walang pending issues na kailangan resolbahin. Ang SSS ay very strict pagdating sa documentation at verification, kaya importante na updated ang inyong information sa kanila. Ang implementation ng increase na ito ay automatic para sa karamihan ng pensioners. Ibig sabihin, hindi na kailangan mag-apply o pumunta pa sa SSS office para makuha ang increase. Kung qualified kayo base sa criteria, ang adjusted amount ay automatically reflected na sa inyong pension starting January 2026. Pero syempre, para sure, maganda pa rin na mag-check kayo ng inyong pension slip or bank account kung saan kayo tumatanggap ng pension para ma-verify na na-receive ninyo na ang tamang amount. Ang SSS naman ay may customer service hotline at online facilities kung saan ninyo pwedeng i-verify ang status ng inyong pension. Pag-usapan naman natin ang timeline ng implementation. Ang January 2026 ay ang official effectivity date ng increase. Ang ibig sabihin, ang pension na inyong matatanggap para sa buwan ng January ay dapat may kasamang increase na. Kung tumatanggap kayo ng pension through direct deposit or ATM card, dapat makita ninyo ang dagdag na amount sa inyong account sa usual date ng release ng pension. Kung through check naman kayo tumatanggap, ang amount sa check ninyo ay dapat may reflection na ng increase. Ano naman ang impact ng 3,000 dagdag na ito sa daily lives ng ating mga pensioners? Para sa marami, ito ay significant amount na pwedeng gumaan ng kanilang financial burden. Imagine, P3,000 ay pwede ng pambili ng groceries for a week or higit pa pwedeng pambayad ng utilities or pwedeng pang maintenance ng gamot para sa mga may health conditions. Sa panahon ngayon na mataas ang inflation rate at patuloy na tumataas ang presyo ng mga basic commodities, ang additional Peach 3,000 ay tunay na malaking tulong. Para sa mga pensioners na may existing medical conditions na nangangailangan ng regular medication, ang dagdag na ito ay pwedeng gawing budget para sa kanilang maintenance drugs. Alam natin na ang mga gamot ngayon ay mahal at para sa mga seniors na walang ibang source of income kundi ang kanilang pension, ang additional amount na ito ay literal na lifesaver. Pwede rin itong gamitin para sa regular checkups at laboratory tests na kailangan ng mga seniors para ma-monitor ang kanilang health status. Ang iba naman ay pwedeng mag-allocate ng portion ng dagdag na ito para sa kanilang mga apo. Maraming pensioners ang tumutulong pa rin sa education ng kanilang mga apo at ang PH Bongo ay pwedeng malaking tulong sa school. Expenses tulad ng baon, school supplies o uniforms. Ito ay reflekso ng kultura natin as Filipinos kung saan ang family support ay extends beyond generations at ang mga lolo at lola ay aktibo pa ring contributor sa family finances. May mga pensioners din na magiging practical at mag-save ng portion ng increase. Ang pag-iipon ay importante kahit na-retire na tayo dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa future. Emergency fund ay kailangan pa rin maintained kahit na may regular pension na. Ang dagdag na ito ay opportunity para mag-build ng savings na pwedeng gamitin sa emergency situations tulad ng hospitalization o major repair sa bahay. Pero tandaan natin na hindi lahat ng pensioners ay makakatanggap ng full 3,000 increase. Ang amount na ito ay maximum possible increase para sa mga may highest pension brackets. Ang actual increase na matatanggap ninyo ay depende sa inyong current pension amount at contribution history. Kaya importante na realistic tayo sa ating expectations at hindi mag-assume na lahat ay makakatanggap ng same amount.
Ang SSS ay transparent naman sa kanilang computation, kaya pwede ninyong i-verify kung magkano ang exact increase na inyong entitled. Para maintindihan pa ng maayos ang system, pag-usapan natin kung paano naman kinakalkula ang basic SSS pension. Ang retirement pension ay computed based on the higher of two formulas. Ang first formula ay 300 plus 20% of the average monthly salary credit plus 2% of the average monthly salary credit for each credited year of service in excess of 10 years. Ang second formula naman ay 40% of the average monthly salary credit. Ang SSS ay gumagamit ng formula na magbibigay ng mas mataas na amount sa retiree. Kaya ang inyong current pension ay resulta na ng computation na ito base sa inyong contribution records. Ang average monthly salary credit naman ay computed based on your contributions to SSS nung kayo ay employed pa or self-employed. Kung mas mataas ang inyong salary credit at mas matagal kayong nag-contribute, naturally mas mataas ang inyong retirement pension. This is why it's important na regular tayo mag-contribute sa SS while we're still working at kung possible mag-contribute ng higher amounts para mas mataas ang pension natin when we retire. Ang investment na ginagawa natin sa SSS ngayon ay directly affects ang quality of life natin sa future. Ang increase na ito ay parte ng SS Pension Adjustment Program na regular na ginagawa to keep up with inflation at cost of living. Hindi ito one-time increase lang, kundi parte ng continuous effort ng SSS to improve benefits. Sa nakaraang mga taon, nag-implement na din ang SSS ng similar increases at ang pattern ay consistent na may adjustment tuwing may significant changes sa economic conditions. Ito ay good sign na ang SS ay responsive sa needs ng kanilang members at hindi static ang kanilang policies. May mga pensioners na baka magtanong kung pwede bang dagdagan pa ang kanilang pension beyond this increase. Ang sagot ay depende sa situation ninyo. Kung kayo ay nag-retire na at tumatanggap na ng pension, generally, ang amount ay fixed na basis sa computation nung time of retirement ninyo. Pero ang periodic increases tulad ng announcement na ito ay paraan ng SSS para i-adjust ang benefits without requiring members to apply for increase. Ito ay automatic adjustment na provided ng system. Para sa mga malapit ng mag-retire at balak mag-apply ng pension soon, ang timing ngayon ay maganda dahil makikinabang din kayo sa adjusted rates. Ang increase ay applicable sa lahat ng pensioners regardless kung kailan kayo nag-retire. Basta currently receiving pension kayo as of the effectivity date. Kaya kung kasalukuyang nag-process pa lang ng inyong retirement application at maa-approve before or during January 2026, makikinabang din kayo sa increase na ito. Ang documentation requirements para sa SSS pension ay importante din na pag-usapan. Para sa mga hindi pa nag-a-apply ng pension, kailangan ninyo ihanda ang birth certificate, marriage certificate kung applicable, members data form at iba pang supporting documents para sa survivor's pension. May additional requirements patulad ng death certificate ng deceased member at proof of relationship. Ang completeness ng documents ay crucial para mabilis ang processing ng application ninyo. May online services na rin ang SS ngayon na nagpapabilis ng transactions. Through the MySS portal, pwede ninyong i-check ang contribution records ninyo, mag-apply ng loans at mag-monitor ng status ng inyong pension application. Ang digitalization ng SSS ay malaking improvement compared sa dati na kailangan pumila ng mahabang oras sa SS offices. Kahit na senior citizens kayo, encourage ko kayo na matuto gumamit ng online services dahil ito ay mas convenient at mas mabilis. Ang pensioners na tumatanggap ng pension through ATM or bank account ay may advantage din dahil mas secure at convenient. Hindi na kailangan pumunta sa SSS branch para kumuha ng check at hindi na kailangan mag-antay ng mahabang pila. Ang digital disbursement ay mas safe din dahil minimize ang risk of loss or theft. Kung hindi pa kayo naka-enroll sa UMID AATM, considering na para mas convenient ang pension collection ninyo. Para sa mga may questions, concerns regarding sa pension increase, ang SSS ay may hotline na pwede ninyong tawagan. Ang customer service representatives ay trained to assist kayo sa inyong inquiries. Pwede rin kayong mag-email or mag-send ng message through their social media accounts.
Ang importante ay huwag mahiyang magtanong kung may unclear points kayo para sigurado na naiintindihan ninyo ang inyong benefits at rights as pensioner. Ang transparency ng SSS sa computation at implementation ng benefits ay importante para sa trust ng members. Ang detailed explanation kung paano kinakalkula ang pension at increases ay available sa kanilang website at publications. Bilang members, karapatan natin na malaman kung saan napupunta ang ating contributions at paano ito ginagamit. Ang SSS ay accountable sa lahat ng members kaya nga may regular report sila about financial status at operations. Looking at the bigger picture, ang pension increase na ito ay reflection ng economic policies ng government to support senior citizens. Ang elderly population sa Pilipinas ay lumalaki at ang support system para sa kanila ay kailangang maging mas robust. Ang SSS pension ay isa sa primary sources of income ng retires. Kaya ang improvement sa system ay directly affects ang welfare ng malaking portion ng population. Ang commitment ng government na i-maintain at i-improve ang social security system ay essential para sa sustainable development. Ang role ng SSS sa society ay hindi limitado sa pension benefits lang. Meron ding sickness, maternity, disability, unemployment at death benefits na provided ng SSS. Ang comprehensive coverage na ito ay nagpapakita na ang SS ay hindi basta insurance company lang, kundi social institution na committed sa welfare ng Filipino workers. Ang pension increase ay isa lamang aspeto ng broader mission ng SSS to provide social protection. Para sa mga young professionals na nagbabasa or nanonood nito, consider this as motivation para mag-contribute religiously sa SSS. Ang sistema ay designed para tulungan kayo in your retirement years. Ang contributions ninyo ngayon ay investment for your future. Hindi ito basta expense kundi savings na may guaranteed returns in the form of benefits. Ang discipline sa pag-contribute ay magbubunga ng comfortable retirement later in life. Ang economic impact ng pension increase ay lumalampas sa individual pensioners. Ag may additional income ang pensioners, dumadami ang spending power nila which stimulates economic activity. Ang PHT3 na additional spending per pensioner multiplied by thousands of pensioners ay significant amount na pumapasok sa economy. Ito ay nagbe-benefit sa businesses, especially sa local communities kung saan active ang pensioners sa pag-consume ng goods and services. Sa health aspect naman, ang improved financial capacity ng pensioners ay nakakatulong na ma-afford nila ang better healthcare. Ang access to proper medical care ay critical para sa seniors na prone to various health conditions. With additional funds, mas madali nilang ma-maintain ang kanilang health through preventive care, regular checkups, at proper medication. Ang healthy seniors ay mas productive members ng society even in retirement dahil pwede pa silang mag-contribute sa family at community. Ang social value ng supporting our elderly ay hindi ma-measure sa pera lang. Ang respeto at care na binibigay natin sa seniors ay reflection ng values natin as society. Ang pension increase ay symbolic gesture na nagpapakita na valued ang contribution ng senior citizens sa nation building. Throughout their working years, nag-contribute sila sa economy at society kaya deserve nilang magkaroon ng dignified retirement. Para sa mga families na may pensioner members, ang increase na ito ay relief din sa financial pressure. Many Filipino families are multi-generational, kung saan ang pensioners ay living with their children at grandchildren. Ang pension income ay usually shared sa household expenses, kaya ang increase ay benefit din ng buong family. Ito ay embodiment ng Filipino value ng family solidarity at mutual support. Sa practical terms, ang pensioners ay pwedeng magplan ng better budget allocation with the increase. Create a list ng priorities whether for basic needs, healthcare, savings, or family support. Ang maayos na financial planning ay importante kahit na retiring na para maximize ang benefits ng pension income. Consider consulting with family members o financial advisors kung paano best na i-utilize ang additional funds. Ang verification process para sa eligible pensioners ay systematic at organized. Ang SSS ay may database ng lahat ng pensioners kaya ang identification kung sino ang qualified para sa increase ay automated. Kung may discrepancies man sa records, ito ay addressed through proper channels.
Ang transparency ng process ay ensures na lahat ng qualified ay makakakuha ng tamang benefits without unnecessary delays. Remember that this pension increase is just one aspect of comprehensive Social Security benefits. Ang SSS ay continuously exploring ways to improve services at expand coverage. Ang modernization efforts, including digital transformation, ay parte ng strategy to serve members better. Ang future ng SS ay promising with ongoing reforms at improvements in governance. In conclusion, ang 3.0 pension increase ay welcome development para sa SSS pensioners. While hindi lahat ay makakatanggap ng exact na amount na ito, ang increase ay generally beneficial para sa lahat ng qualified pensioners. Ang importante ay maintindihan natin ang mechanics ng increase, mag-verify ng eligibility, at properly utilize ang additional income. This is concrete manifestation ng government support para sa ating retirees who deserve to live with dignity at financial security after years of hard work at contribution sa nation. Kaya sa lahat ng ating pensioners dyan, congratulations sa dagdag na benefits at nawa ay magamit ninyo ito ng maayos para sa inyong welfare at ng inyong mga pamilya. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang impatient na ito para mas maintindihan ninyo ang SS pension increase. Magkaroon ng magandang retirement at alagaan lagi ang kalusugan. Hanggang sa muli at God bless sa inyong lahat. M.